yung pong binabanggit nyo na pagsasauli ng container na mas maraming trips, support po itong issue na ito? Yes, this is an issue na long time na aming dinidiscuss through humihingi kami ng mga assistance sa government offices like DOC kasi yung pagsasauli namin ng container, empty container, gumagastos kami doon ng more or less 3,000 to 5,000 per sauli, per biyahe yon ang ibig sabihin. Kung mawawala yon, at least dagdag kita rin namin yon. Oo. So, pwede naming balansihin kung saan kami po pwedeng pumurot ng konting bawas, di ba? Humihingi po kayo ng tulong sa BOC, tama po yung narinig ko? Yes, Oo. and the commission is working hard for some clarification at saka parang tinitimbang niya pa hanggang ngayon, pinag-aaralan kung sino ang po pwedeng mag-regulate sa shipping lines. Kasi pag ito po, yung pagsasauli ng containers ninyo, ano po sana yung gusto ninyo mangyari? Yung easy access, kasi isang halimbawa, a loaded container namin, may dala kaming raw mat, dadalhin sa pabrika. Pag na-empty yon, dapat maibalik namin sa container yard ng shipping line para kami makabiyahe ulit. Ang nangyayari, na-stack yun ng 5, 3 araw, 2 araw. Kaya minsan umaabot pa ng 2 linggo. Kaya yan yung pinakamalaking challenges ng operations ng truckers sa ngayon. Bakit daw po umaabot ng 2 linggo? Wala kasing space available Space. para paglagyan ng empty containers. In other words, yung empty container, walang paglalagyan, yung tracker. So saan nyo nilalagay muna, ma'am, kung hindi nyo madiskarga doon sa shipping company, doon sa pantalan? Well, yan yung nakaparada sa garahe namin. Kaya yung nagiging resulta na yung turnaround ng mga tracker, pag pull out ng loaded container, mabagal. Oo. At maliban dun pa, sa hindi namin maisauli because wala silang space, after 72 hours, sisingilin pa kami ng shipping line ng detention charges. And even Sunday and holiday, sinisingil kami doon. Kaya yan yung apila na sinasabi namin sa Bureau of Customs. Opo, pero ito ba ay Bureau of Customs issue o PPA? Sa tansya namin, sa aming pagsusuri, no, the best government agency na pwedeng mag-handle ng problema namin is either Custom or PPA. Ma'am, let's be specific. Saang port ito particular ang may pinakamalaking problema? Ito bang port ay under PPA o ito po ay ICTS, tawag dito, International Container Terminal? Both ports here in Manila. Dito alam naman natin na ito ang pinakamalaking port sa Pilipinas. Okay, so kailan pa itong problemang ito, ma'am? At inyo na ho bang nakausap mismo si Attorney Jay Mendoza o si Commissioner sa puntong ito or even the Secretary of Finance? Well, this issue already came to the office of Secretary Go by now. No? And even some importers association in the Philippines, like for example, PCCI, yung Federation Chamber of Commerce, alam na nila itong problema ito dahil sila yung naapektuhan tuwing bare month at hanggang January, February dahil yung kanilang binabayarang expenses sa loob ng pier ay lumalaki by the hundreds of thousands to include dimurahe, storage, electrical charges. Okay. So, ma'am, ano ba ang dahilan kung bakit natetenga yung mga containers doon sa pantalan at hindi ito ma-clear, makuha ng shipping companies para maaari nyo pong paglagyan ng empty containers? Well, yan yung yan yung pinakamatagal na naming request yan sa shipping line na sana yung operations maging friendly sa tracker. Unang-una, paglabas namin ng loaded container sa port, dapat alam kung saan isasauli.
At dapat pagpunta namin sa sinabi nila kung saan sasauli, dapat maservisan kami. Ang kalimitan, hindi naman nila ma-avail yung aming pagsasauli dahil walang islat, Okay. walang lugar, Okay. walang space. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.